Nung nakalipas po ng mga araw o buwan o kahit nung nakaraang taon pa, naging topic ko na rin po yung ating apela at sarili kong observation at opinion na dapat si Pangulong Marcos ipakita na niya yung may tapang o dagdag na tapang na liderato. Dapat magalit siya. Dapat pati yung kanyang mga tauhan, kanyang pagalitan, kanyang palitan at higit sa lahat, yung po kanyang style ay medyo baguhin. Dahil kasi itong natitirang halos 2 taon na lang. Actually ngayon lang taong ito, next year puro politika na yan dahil mag-i-election tayo sa 2028. 1 year before election, mainit na ho ang presidential election. So halos wala na magagawa. Kailangan ng kung mayroong galit ang Pangulo at marunong magalit, ipakita na niya. Dahil grabe nga po yung kanyang paninira sa kanya. Yung mga personal na issue, panlalait sa kanya, paulit-ulit na batiko sa kanyang wala sa lugar, pinalalampas pa rin niya. Kaya siya ay sinamantala. Masyadong mapagsamantala yung mga kalaban ng gobyerno o ayaw maniwala sa kanyang gobyerno. From day one, siniraan siya hanggang ngayon, inat na yan. Dapat merong honeymoon sa ganyang klase. Kung merong honeymoon sa first 100 days ng gobyerno, naunawaan natin lahat yan. Dapat meron ding limitasyon. Yung kabaitan dahil sa sobrang panlalait, paninira sa kanya ng taong bayan, ng mga mamayang ayaw sa kanya, nadadamay na ang buong bansa. Nadadamay ang imahe ng buong bansa na parang mahina ang bansa. Dahil ang gobyerno at ang presidente binabastos, nilalait, hindi pumapalag. Binabastos, nilalait, binabaliwala o hindi niya pinapatulan. Hindi sa lahat ng bagay sinasabi kong patulan ng Pangulo. Pero dapat ipakita niya ang liderato ay dapat nirerespeto. Ang batas ay dapat ipinapairal. Hindi pwede yung deadma lang o wala lang. Nakita niyo? Si Pangulong Marcos, iba na yung mukha ngayon, nangangayayat na. Pumayat talaga dahil nagkasakit. Hindi naman maitago, nagkasakit talaga siya. Ilang beses na hospital. Nag-reduce kaya nagkasakit. Sa dami ng trabaho, dami na, pero binabatikos pa ng personal. Diba? Yun ang mga tagapagsalita niya o mga nagtatanggol sa kanya, dapat magtanggol sa kanya, wala naman. Meron ba kayo nadinig na cabinet secretary, nagtanggol man lang sa kanya? Wala. Si Jose Castro lang nagtatanggol sa kanya, pero may sarili din problema si Castro. Naging personal na yung kanyang mga pahayag. O wala na nagtatanggol sa kanya. Yung mga cabinet secretary, tumayo para ipagtanggol ng Pangulo. Kung ano itanggol ng Pangulo, hindi rin. Parang ang piling ng mga cabinet secretary, Mr. President, binabanata ka ng personal, ikaw lang makakasagot yan, ay ayaw sagutin ng Pangulo. Di ba? Kaya magpapatuloy pa rin po. Ito na lang kung issue ng mga mali-maleta, itong graft and corruption sa flood control. Grabe yung panlalait, pagbibintang sa Pangulo. Pero deadma lang sa Pangulo. Ang kawawa at apektado ay ang buong bansa at ang mamamayan. Dahil yung imahe natin sa international community, masama. Dahil ang Pangulo mismo ang inakusahan, ang Pangulo ang sinisiraan, wala namang matibay na sagot dahil ayaw patuloy ng Pangulo. Yung mga investigasyon tungkol panagutin kung sino, hanggang ngayon hindi pa tapos. Pag-iisang taon na. Pagdating ng July, kasi doon nag-umpisa last July, so sa kanyang zona. Yun yung punto na sinasabi ko. Pag nanatili hanggang sa huling pagkakataon ng Pangulo, ganyan ang style. Bugbog sarado talaga siya. At hindi kayang ipagtanggol yan ng iisang tagapagsalita kung sino man. Hindi ko naman sinabing dagdagan na tagapagsalita. Baguhin mismo. Dapat ang Pangulo mismo ang gumawa ng mga matatapang na direktiba at pagsagot. Sabi nga nila, enough is enough. Sobra na, tama na. Diba? Dapat baguhin. Para makita sa international community na yung tapang ng liderato ang kailangan sa ating bansa. Natandaan niyo sinabi ni Lee Kuan Yew, ang nabubuhay pa ito na presidente ng Singapore. Kaibigan niya ni dating Pangulong Marcos Sr., yung ama ni Pangulong Marcos ngayon. Sinabi niya, ang problema sa bansa ang Pilipinas, sobra ang demokrasya. Yung demokrasyang umiiral sa ating bansa ang nagpapahirap sa bansang Pilipinas.
Yang pang-aabuso sa demokrasyang umiiral, yan ang nagiging problema. Mula noon hanggang ngayon. Totoo yan. Silikuan niya noong araw maliit yung Singapore, napayaman niya. Istrikto siya. Pag sa dami ng pamilya, istrikto siya sa pagpapatupad ng batas. Talagang grabing political will, mananagot ka sila kahit sino kapag hindi sumunod sa policy ng gobyerno. O umunlad sila. Napakayaman nila. Samantalang ang Singapore, alam ba nyo? Parang malaki pa ang Quezon City kaysa sa Singapore. Napakaliit ng Singapore pero napakayaman. Bilyon, trilyon ang yaman ng Singapore. Pero napakaliit na lugar. Tayo. Isang isla lang yun ang Malaysia, napakaliit pero napakayaman. Tayo napit 7,500 island meron tayo. Dito lang sa Metro Manila. Sobrang dami ng tao. By land ang Singapore kasi laki lang siguro ng Quezon City. Ang tao doon kakaunti, pero napakayaman. Kasi may disiplina, may political will, at may matapang na lideratong pinamana si Lee Kuan Yew. Kahit na sino magpunta ron, sumusunod sa kailang batas. Dito sa atin, yung mismong Pilipino ayaw sumunod sa batas. Kaya tayo ay napakaliit ng pagtingin ng international community. Lagi tayong third world country, lagi tayong underdeveloped, lagi tayong alayan, Pilipino yan. Kasi nga, yung namumuno sa ating bansa, yung iba, pang sarili ang galaw. Yung iba naman po ay talagang wala kang makitang totoong malasakit. Itong ating kasalukuyang gobyerno, may malasakit pero sobrang mambait. May malasakit, sobrang naman siyang dinalait, binabastos, hindi naman pumapalag. O then tingin sa atin, ganun. Ang presidente ng Pilipinas, ang ulo, pintuan, bintana, imahe ng bansang Pilipinas at ng 110 milyong Pilipino sa international community. Kung ano ang pagkilala niya sa Pangulo, yun ang yun ang mahataw sa imahe ng bansa. Ganon po ang pagbasa ron. Pag matapang, magaling ang presidente, ang tingin sa Pilipino, magagaling, uunlad ng Pilipino. Pag ang tingin nila sa presidente, mahina o kulang, maraming kulang, ang tingin nila, marami rin kulang sa Pilipino. Iyan ang sumasalamin. Tandaan nyo ang sinasabi natin. Pagmamalasakit ito, magbago ang style ng liderato ng gobyerno o style ng Pangulo ng bansa, may malaking pag-asang tayo iuunlad at tataas din ang ating moral at respeto ng ibang bansa at ng ibang lahi. Diba? Yung identity natin, tayo katulong ng ibang bansa. Tayo alipin ng ibang bansa. Tayo sumusunod-sunod lang sa ibang bansa. Diba? Pero tayo kung tutuusin, mas mayaman kaysa kanila. Kasi yung kalikasang ipinagkaloob sa atin, hindi yan ibinigay sa iba. Tayo kumpleto. May tubig, may puno, may sakaan, may dagat, may minahan, may lahat meron tayo. Hindi lang nadidiscover. Ayaw diskubrehin ng mga dating namuno sa gobyerno at kasalukuyang namumuno. Pasintabi na po, hindi ako nagmamagaling. Real talk lang. Kasi ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan, hindi sa politician.